Welcome back sa panibagong episode at mapagpalang araw sa ating lahat mga lods. Dumayo ang dalawang espiro ng Sawangga. Ako ay tinungo nila dito para mag-spear fishing. Shoutout sa asawa ko at sa kanyang pinsan. Kung hindi dahil sa kanila, wala akong ganitong bangka ngayon. Unang gamit nga pala ng bangka na ito at sakto lang ang 3 espiro. Target na spot sa Albay sana, pero tinanghali na kami. Mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa Albay spot kaya hindi na kami tumuloy. Dito lang kami sa malapit muna. At sa old spot, ang target na bahura. Safe mga lods. Lamig. Sakto lang sa 3 katao na spring fishing. Mamamana. Ganito kalaki na bangka. So babaguhan natin ng ano yan na pangalan, Marlon Spear Fishing Diaries. Alright. Okay. Sa bawat spot na lalapagan, hindi namin alam kung anong isda ang pwedeng sumalubong sa amin. Kaya ang laging sinasabi ng bawat espiro, i-load na ang rubber at i-ready ang spear gun. At eto na, simulan na natin ang adventure na to. Malapit lang sa naangklahan ng bangka kung saan tayo unang susubok. 18 meters ang pinakang tuktok ng bahura at ang pinakababa nito halos 25 o 26 meters. Sa previous video ko, ito yung spot kung saan naka-double kill ako ng GT. Nang umabot na nga sa bungangan ng malaking crack na ito, dahan-dahan lang habang dinudungaw ang pinakang baba ng bahura. Napakaingat ng bawat kilos, hindi pwedeng makagawa ng ingay. Ito kasi ang bahura na madalas malalaki ang pumapasok na isda. Nasuyod na ng tingin ang kasulok-sulukan sa pinakailalim ng bahura na andito lang pala nakasilong sa nakausling bahura. Giant trevally na hindi gumagalaw kaya siguradong hindi tayo sasablay. Fatal kagad ang naging patama at bumulusok na lang yung isda. Unang bahura na nabisita pero may laman ito. Kaya mas nainganyo pa ako na bisitahin ang nasa may parting taas na bahura. Oh. Napakabilis lang ng pangyayari, halos ilang minuto pa lang nakalipas. Isang GT kaagad ang mayaakyat natin sa bangka, kaya sobrang panalo mga lods. Sa spear fishing o kahit na anong uri man ng hanap buhay sa dagat o kahit anong uri man ng pamamaraan, hindi sa lahat ng oras nagiging paldo palagi. Minsan naman ay umuuwing luhaan, basta't ang importante ay nakakauwi tayo ng ligtas at nakakaulam tayo ng sariwang isda. Dead on the spot. Ayos pa lang. Unang tira pa lang natin alas 9:44. Baka GT kagad tayo. Lagyan natin sa bangka ito para hindi masyadong mabigat ang paglagay natin. Unang isda may akit sa bangka na ito. Panalo. Si ulo. Banat ulit. At umpisa pa lang natin. Nang maiakyat sa bangka ang unang isda, diretso na tayong nagload ng rubber para nakaready na ito habang lumalangoy papunta sa target na bahura.
Nang marating ko na nga ang target na bahura, sa may parting taas lang ito kung saan ko tinira yung unang isda natin. Mas malalim ang bahurang ito kaya nasa kalagitnaan pa lang nag-on ako ng camera. Bibihira lang namin mabisita ang spot na ito. Pero madalas talaga sa mga malalaking crack na ito ang mga GT. At tagal talaga bago makaabot sa lalapatan na bahura. Pero ito na tayo at nakalapat na rin. Wala akong napansin na malaki sa unahan. Kaya dinungaw ko dito sa may tagusan na parte ng bahurang ito. May naaninag akong palikpik ng isda at alam kong sa grouper yon. Kaya dito ay sinubukan kong hanapin kung saan ito banda. At nang makita ko na nga ang buong katawan nito, agad kong ginalawang spear gun. Nagulat naman ng isda. Nabali kasi ang hinahawakan kong corals, kaya bigla itong sumuot sa kanyang lungga. Hindi ko na nakita ang grouper kahit na ginalugad ko pa sa may parting ito ng bahura. Sayang naman at hindi natin nayari ang grouper. Pero next time, babalikan kita ulit. Kailangan na natin umahon dahil medyo malalim nga ang bahurang ito. Mabanti na ako ulit at nang makapagpahinga, muli akong sumubok dito. Magkakalapit lang ang mga crack na ito kung saan ko nakita yung grouper kanina. Tulad pa rin ng dati ang diskarte natin. Malayo pa nakapag-on ako ng camera para hindi mabulabog kung sakali man na may magpakita na isda. At ito nga malayo pa nakita ko na isang black GT ang bumungad. Nanatiling kalmado at hindi na ako nagulat at sa isip ko isang magandang tira ang ibibigay ko sa isdang ito. Hindi man na-fatal ang isda pero maganda naman ang naging patama. Inabot ang hasang nito kaya halos wala na itong lakas para humatak ito ng line. Halos sumasabay lang ito paibabaw. At nang mapansin ko nga na nakaangat na ito sa bahura, hindi na ako naguri na isasabit pa. Inatak ko na ang line at binigyan ko ito habang lumalangoy paibabaw. Palalim kasi ang spot na ito kaya kailangan natin makaahon agad. Malalim pa naman to. Sobrang lalim halos hindi nga makita ang bahura sa ibabaw. Malinaw naman ang visibility nito. Sadyang malalim lang talaga. Hindi mo kumula. Thank you, Lord. Baka namang GT. Alas 10 baby pa lang. Saka dalawa na tangan tayo. Panalo. Eh, gusto ko sa doon sa unang ko tinignan na bangon. Sa unang crack. Hindi ko lang nadali kanina. Ano yung dalawa sa unahan? Sa baba.
malapit na doon sa ano na. Wala. Next drop at saunahan lang din to kung saan ko nakuha yung pangalawang GT. Magkakalapit lang ang mga crack na ito, kaya madalas may mga GT talaga na bumibisita. Hindi ganong malalim ang spot na ito, nasa 21 meters lang siguro. At tulad pa rin ng dati, dahan-dahan lang ang pagsilip sa ganitong crack. Masyadong maingat pa rin dahil hindi pwede na makagawa tayo ng ingay. Masyadong malakas ang pakiramdam ng mga isda. Sa nalapatan ng bahura, wala akong halos napansin na isda sa ilalim. Kaya umabanti pa ako at pumunta ako sa may parting baba. Hanggang sa napansin ko na nga, isang black GT ulit ang nasa may bandang dulo ng butas na ito. Agad naman akong napansin ng isda kaya hindi ko na pinatagal. Hindi ko na hinayaan na maripas pa ito palabas. Kaya binigyan ko kagad ng tira. Hindi ko na naman napita lang isda pero panalo pa rin ang naging patama. Napakalakas humatak pero pinipigilan ko ito para hindi may pasok sa loob at hindi may sabit ng malala. Sa lakas ng pagpalag ng isda, natunog na nga ang line sa mga kamay ko. Napatas kasi ng konti ang tira ko sa isdang ito. Lumagos siya pa eh. Bray! 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 Lumagos siya pa eh. Humihingi ako ng second shot dito dahil malapit lang naman si Primo. Hindi ko na kasi mahatak ang line, halatang isinabit sa ilalim. Kabado rin ako dito na baka mapunit lang ang isda at masayang. Pero maya maya lang ay natanggal na ang line sa pagkakasabit at nahatak ko na ito pa ibabaw. Salamat sa tagal. Ikaw na naman! Ikaw na naman! Hindi pa rin nakita. Pangatlo na to. Panalo. Napataas na ko ang tawa. Alas 10:21. Minuto lang ang pagitan. Ang tindi. May laman lahat halos. Grouper pa nga ko ta doon. Baraka pa ko ta. Dumaro. Ha? Matrak ko yung matrak ba? Kaya maka-atrak ko. Darag ko yung pana mo dyan. Basta may crack. Ano, ikapon mo kibaray. Pag may crack. Hindi ko alam kung galing na mas malaki sa tatlo. Yung isa nasa bangka na. Tapos yung isa nandito.
May sarap pa niya sa cooler ha. Magatlo na yan. Unang gamit ng bangka. Sana tuloy-tuloy ang swerte nito. Alas 10:31. Ay grabe. Napakaaga pa. Puno na cooler. Tatlong isda pa. Oh. Diyan mo ako sa baba. Badi. Oh, nasubad na. Badi. Badi. Dito sa baba, sa baba na no. Oh, sa baba mo na yan pa. Ah. Nang maikasa ulit ang spear gun, panibagong pagsisid dito sa crack na ito, ilang GT na rin ang nayari. Dito ko nga pala nakuha ang pinakamalaking grouper, 13.5 kilos. Pero old school pa ang gamit na spear gun at wala pa akong camera noon. Medyo matagal na rin. At sa pagkakataong ito, walang ibang malaki na nagpakita. Bukod dito sa isang sweet lips na medyo mailap pa nga, ayaw lumapit sa tamang distansya. Halos 2 kilohin na rin ang sweet lips na ito. Muli akong nag-antay dahil pabalik-balik lang. At dito sa pagkakataong ito, akala ko ay matitira ko na. Pero napakalikot at hirap akong ipunterya ang spear gun. Hanggang sa dumiretso na lang ito sa pagtago at hindi na lumabas. Nagantay pa sana ako at nagbakasakali pero sa ilang minuto hindi na ito nagpakita kaya naisipan kong umahon na lang. Hindi na nasundan ang 3 GT at pagkatapos nito ay lilipat kami ng Bahura. Nilipat kami. Doon, malapit kami doon sa Uyan. Sa Nuwan kami. Alas 10:50 na ibi. Kakain muna kami. At ito, ang tapat ng barangay namin. Yun know, dito ako nakayari ng 3 GT. Paldo na kagad. Meron ka ka? Meron ka ka? Alright, akita tayo. Timbang eh. Okay. Nandyan yung bahay ko. Ang barangay namin. Panalo pa rin kahit na old spot. Okay, alas 11 na. Ba na tayo? Alas 12:09. Let's go. Safe. Alright. Nakailang drop na rin ako simula nang makababa sa bangka pero hindi man lang ako pinalad ng sumunod na isda. Pero dito sa nalapatan na Bahura, sa ilang segundong pag-aantay, may nagpakita sa akin. Pero malayo ang distansya nito at hindi kayang abutin kung hindi ako kikilos para sumugod. Malayo ang distansya pero napakalaking tingnan. Buffalo Emperor pero ayaw nitong lumapit kahit na nagdusting ako dito para maagaw ang atensyon niya.
Ayaw umalis kung saan naroon ang isdang ito. Kaya dahan-dahan akong sumugod dito para maklose ang gap at makatira tayo. Ngunit habang lumalapit ang distansya, bigla itong nagulat. Mayroon palang kasamang isa. Kaya pala ayaw umalis ng malaking isda na yon. At dahil matagal na tayo sa ilalim, hindi na kaya ng hangin, kailangan na nating umahon at lilipat kami ulit ng ibang bahura. Napakadalang ng isda dito sa nalipatan na bahura, kaya itong kasama ko na isa, pugitan na lang ang hinanap at nakayari ito ng isa, kaya panalo na rin. Bari pa magpugita ka na sa rock? Ha? Alam mo, ilang isang kilo na. Lipat tayo ng bahura. Sumunod na pagsisid sa bahurang nalipatan, may bluefin tribali na sana, pero hinayaan ko muna at hindi pinansin. Ang bala ko kasi ay silipin ang tagusan na ito. Madalas kasi ang malalaking isda na pumapasok dito, sana ang GT o kaya grouper. Maraming base drummer ang nandito at may mga snapper, pero hindi yan ang target natin. Kailangan masilip ko muna ang butas na ito, at kung wala talagang laman sa loob, ito ay babalikan natin at yun na lang ang titirahin. Hindi pa ako nakontento at mababa ko ng konti para masilip kong talaga ang kaloob-looban nito. Pero sadyang wala talaga. Walang malaking nagpakita dito, kaya bumaling ako sa snapper at ito na lang ang target natin. Inantay kong bumalik at makalapit sa tamang distansya bago natin titirahin ang isdang ito. At ito na nga ang pagkakataon. Tinamaan naman ang isda, pero sapol naman ang shafting natin sa bahura. Matigas na bahura ang tinamaan, kaya namurol ang dulo ng shafting natin. Ayos lang yan. Full size na snapper ang nayari natin dito, kaya panalo na rin. Tagal nga pala bago nasundan ang snapper, at dito sa pagsisid ko na ito, unicorn naman ang aabangan natin. At dito na ako lalapat kung saan mas tago ang katawan natin para mapalapit natin ng gusto ang blue spine unicorn. Sa ilang segundong pag-aantay, may napansin ako na dahan-dahang lumalapit, kaya mas lalo pa akong nagtago. Inantay kong makalapit ng gusto at ang dami nila. Ipilit tayo dito ng mas malalaki dahil ang iba nito ay may higit 1 kilohin na rin kalaki. Ilang segundong muli ang lumipas. Mayroong isa dito na balak nang humalik sa shafting natin, pero hindi yun ang target natin. Itong nasa parting kanan ang target ko talaga. Inaantay ko lang na tumapat ito sa dulo bago ko tirahin. At yun na nga ang nangyari mga lods. Nakayari pa tayo ng blue spine unicorn at malaki na rin. Pero habang hinahata ko ang isda pa ibabaw, may napansin ako sa bandang kaliwa at isang tribali. Brassy tribali.
ng hunt ng maliliit na isda. Nagpakita naman ng pelagic kung kailan nakatiran tayo. Sayang nun. Braso tribali. Katiran tayo. Alas 3:23. Ha, tama na, pahinga na. Haya. Dalawa pa. Ha, panalo na yan. May grouper na. Panalo. Ito yung tatlong GT. Yes, panalo. Dali ng grouper. Primo yata. Sa baba. Maya. Shoutout time muna tayo. Shoutout muna kay Frederick Doctor. At shoutout na rin kay Johnny Jaiten. Shoutout na rin pala kay Romel Quaris ng Liluan sa Orden Leyte. Shoutout na rin pala kay Ricky Abaracuso na palaging nanonood ng aking mga videos. Thank you, Lods. At shoutout na rin kay Idol from Cabugao, Batukatan, Duanis, Armando Suaverdes. Shoutout sa iyo. Jenny Blaso family, shoutout na rin po sa inyo. Shoutout na rin pala kay Elni Bugtay ng Liluan, Cebu. Leo Thomas ng Nueva Ecija, shoutout sa inyong lahat dyan. Leopoldo Orsal, shoutout na rin sa iyo. At shoutout na rin kay Abel Salva ng Caloocan City. At shoutout na rin pala sa Silos family ng Binangunan, Rizal. Shoutout na rin sa Dinis de la Cruz family ng Nay, Cavite. From Quezon City naman, Michael Bindijo, shoutout na rin sa iyo. At shoutout na rin pala kay Judel Melissa na laging nanonood ng aking mga videos. Thank you, Lods. Shoutout sa Dukot family at kay Nanay Teresita Dukot, watching from Imus, Cavite. Shoutout sa mga taga-Bacon, family Diaz. Pa-shoutout ni Erenio Diaz. Lalong-lalo na daw sa kanyang utol na si Nanano. Shoutout po sa iyo. Shoutout na rin pala kay Ami Fine, Melissa Fer Fernando Jr. At shoutout na rin kay Ami Lacasadili. Shoutout sa iyo, Frankie Lingo from Lumina Homes, General Trias, Cavite. Lingo family, Tubuhol. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout na rin kay Eden Sordila Rosa from Jeddah, Saudi. Tony Sarinas ng Cagayan de Oro at Sarinas family, shoutout po sa inyo.
Shout out Ali Punos, watching from Zamboanga City. Shout out kay Rinan Ligas, always watching from Saudi Arabia. Thank you, Lods. Shout out kay Idol Felix Lungkop, Cornico family from Pinagtuluyan, Rosagaray, Bulacan. Shout out sa ating mga kaispiro, Night Spear Fishing, Pana Boys, Zamboanga City. Shout out sa inyo. At shoutout din naman kay Leon Nidoy from Rosario, La Union. Shoutout na rin kay Tata Untoy, Fuji Edward ng Quezon Province. Shoutout ko na rin pala si Pancho Pantino ng Rapo-Rapo Albay. Shoutout na rin pala kay Kasalom TV. Sa mga hindi ko po naisigaw, comment down below na lang po ulit. At baka sa sunod ay ma-shoutout ko na po kayo. Maraming salamat po. God bless at mag-ingat po tayo lagi. Ilang kilo yan? 2 piraso. Malaki yung isa. Para mahilig. Size 3/4. Oh, 7. Size 3 po. Oh, Alas kay por may alawan. ayos.